Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Gutom ang inyong mga kababayan, nagugurgur ang mga PSG. Nagurgur yung kernel dyan sa loob ng AFP. At ayon sa ating nabalitaang source, nabalitaan mula sa source o mula sa Puting Ahas, allegedly, yung officer na yon, si Escalona, ay colonel na yon, si Escalona, ay hindi na kinakaya yung ginagawa ng gobyerno. Parang, mag-speak up na yata siya. Kaya siya ginurgur. So, walang investigation sa isang colonel na namatay na nagurgur dyan sa loob ng Camp Crame na itinago ng gobyernong ito ng highest ranking officials na wala man lang justice kung sino ang gumurgur sa kanya. Yun, ayon sa aking source, ginurgur kasi mag-speak up day na yata mag-speak up day na daw si Colonel sa lahat ng nalalaman niya. Kaya nagurgur siya. Kaya 'di ba? Delayed yung kanyang ang pag-release ng balita from the media and from the AFP, hindi kaagad nila sinabi sa taong bayan. At yung nagurgur na nabanggit ni Pangulong Duterte, na nabanggit ko yun unang-una, dahil nahuli ng PSG si Lisa Tanas na nakikipag-orgihan. Bangag na bangag siya, nakipagtangkangan, tsok-tsakan, whatever. Kaya yung nagtitrending ngayon, yung issue ni yung artista nga Maris Racal at yung ex at ganun-ganun, wala yan. Diyos ko, mga young thing yan, when you're young, pag mga bata kayo, ganun, di ba, dumaan kayo sa ganyan, 20s, 21, may mga tawag dyan, may mga onsehan o lokohan ng mga relationship. They're young, mapusok. Wala yan. Dito sa ginagawa ni Lisa Tanas, ni Bangang Jr., na ginagamit, sinasalaula nila ang Malacanang. Gamit ang pera ng bayan na nakipagtangkangan, tsok-tsakan, orgihan, dahil nakita ng PSG, ayun, binulyawan-bulyawan ni Lisa Tanas, natsugi na ang PSG. May report ba dyan? Wala. Ayaw yan i-report. Only PSG din ang ating pangaputing ahas dyan. Okay? Dyan, dahil sukang-suka na sila. Pero hanggang kailan kayo mananatili sa kaputahan ni Lisa? Mga kababayan. Hanggang kailan? Nakikita niyo na kung gaano kaasol yung babae yun. Not Camp Crame pala, Camp Aguinaldo, sorry. Ang Camp Crame is PNP. Thank you. I stand corrected palangga. Sa Camp Aguinaldo, AFP. Alright? Okay. So, kitang-kita ninyo kung gaano kahayop itong si Lisa Tanas, kung gaano ka-under-desaya si Bangang Jr. Yung sinundot-sundot yan ng cheque, binagsak niya yung cheque. Kahit anong kulay mo, kahit anong political views mo, kahit anong religious, kinabibilangan mo kung saan ka belong na religious group, hindi pa ba nakikita? Lahat ng in-expose ko dito, yung si Lisa Tanas, 2022, bumagsak sa hagdan, dahil lasing na lasing. Yung sinasabi ko sa inyo na, yung pang-jojombag niya kay Marcos Jr. noong September 2022, dahil si Ivan Uy ang nagchika niyan sa kay Attorney Glenn Chong, na sinapak ni Lisa si Marcos Jr. sa harap ng PSG
sa harap ng kanyang mga cabinet secretaries, sinapak si Marcos Jr. dahil pinirmahan ang appointment then Executive Secretary Vic Rodriguez. Ano yung mga expose na binibigay ko sa inyo? Lahat smuggling, corruption, hindi pa ba malinaw? But, at this point in time, I'm very happy dahil nagsasalita na at nagbigay ng statement itong ating mga palangga sa INC. Anayo, sunod-sunod na ito at sana mag-transform ito sa mega concert ng mga taong mag-express ng kanilang grievances sa kalsada at baka ito na nga yung nakita ko sa aking panaginip, mga kapalangga. Sana talagang mananalo ang taong bayan dito. Kasi sa mga kasinungalingan ni Bangag na magpapanggap again, sabi ko nga, papanggap ng kunyari, neutral, di ba? Kunyari mabait, pero ito yung kanilang strategy na palpak para burahin sa political spectrum ang mga Duterte. Yun lang yun. Dahil ang pinakamalakas nilang kalaban ay ang mga Duterte. Sabi nga ni Inday, sabi niya, the 2022 election was mine already. Kita niyo naman, mas maraming bumoto kay Inday Sara. It just so happened ng ating palakang Inday, walang ambisyon na maging presidente. Kaya siya nakipag-unite sa putang inang mambubudol na Bangag Marcos Jr. ay dahil sa pangako o pambubudol nilang unity, itutuloy ang mga magagandang nasimula na mga proyekto noong panahon ni Pangulong Duterte, katulad na lamang ng Mindanao Railway Project na yan, na hindi binadgetan, walang allocation dahil sa kagustuhan ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos na wag gumanda ang Mindanao. Lahat kayo dyan sa Mindanao, hindi kayo mabigyan ng ease of doing business, hindi kayo mabigyan ng kaalwanan sa inyong pamumuhay, pag-transport ng inyong mga goods, pag-travel ng inyong mga anak, instead of 3 hours, makuha na lang sana sa 30 or 1 hour or 35 minutes. Diba? Dahil ayaw nila maging mabuti ang buhay ninyo. The reason why si Inday ay umalyansa o nakipag-unite sa mga bangag na ito na pare-pareho tayong nabubudol dahil yung kanyang intention is for public interest. Kasi kung personal interest lang ang ginawa ni Vice President Inday Sara, mga kababayan, siya na ang tumakbong presidente. And the fact na ang tatay niya ay presidente during that time, nasa kanila lahat ang resources, ang pagsuporta ng taong bayan. Pero bakit hindi ginawa ni Inday Sara? Kasi wala siyang ambisyon. Taliwas sa sinasabi ni yung mga honghang, mga honghang dyan sa Tuwad Committee. Nakita ninyo? Kaya talagang nakakabagot, nakakagalit talaga itong mga hayop na to, but okay lang yan. I mean, it's not okay, pero mawawakasan din natin yan. But yung intention ng gobyernong ito ay i-eradicate tayong lahat. Kaya good thing INC. Dahil sa susunod, pag binayagan ninyo na maging superpower at diktador o komunista na ang Pilipinas, kahit kayong mga religious group, hindi nyo na kayang magnindigan at hindi nyo na kayang swituhin yung mga inayupak na yan. Look at the KOJC ang ginawa sa kanila. Nakita nyo, sinampulan kayo ng ulul na gobyernong Bangag sa pamamagitan ni Torre na talagang demonyong-demonyo ang itsura. Kung kayang gawin sa KOJC, pag hindi kayo nanindigan, kayong mga religious group, eto rin ang gagawin sa inyo. Pag umalma kayo, o pag meron isa sa miyembro ninyo na kunwari nakabangga, let's say nakabangga in terms of business, ang putang inang Lisa Tanas, ang pamilya niya o kung sino man ng mga kaalyado nila, hindi na kayo magkakaroon ng hustisya. Kasi pinayagan na ninyong babuyin kayo o abusuhan nila ang kapangyarihan. And now, I'm so happy, we are so happy na kayo ay nagkaroon ng pandanalita. Sabi ko nga, this is political entrapment. Ito ay sa kabaliktaran ng mga sinasabi ng Bangag na presidente, nahulog siya sa trap. Nabiktima siya ng lagpit na sa Ilonggo, no? Booby trap o lagpit na sa
yung mga pang ano ba, yung pang trap sa mouse trap, 'di ba? Mouse trap kasi mouse naman talaga yung mga yan, 'di ba? Dumi pa sila sa mouse. Naipit sila ngayon sa kanilang kajotahan, na kasinungalingan. Kasi the intention talaga is tanggalin tayong lahat. Wala nang demokrasya. Nakita niyo ba may demokrasya? Kayo? Even media na mga duwag? Ha? Sinusupina kayong lahat? Nagtanong lang kayo? Oh, itong gobyerno, di ba, ay mapanglinlang. Mapanlinlang sa inyong lahat. Kailangan yung malaman yan. Wala nang, hindi na gumagana ang utak ng mga bangag. Ang gumagana sa kanila kung paano kayo sindakin, paano tayo lahat takutin. It just so happened na ang isang maharlika sa kabila ng pananakot ng tarantado, buwakan ng inang Lisa Tanas Marcos sa mga fabricated cases na isa dyan ay naging kasangkapan si Taberna na nagpanggap. Ayan, dapat yan, ano nyo yan, oh? INC, alam niyo? Hindi ko po kayo dinidiktahan. I have families and friends na member ng INC. I have close friend. I have BFF na INC. Yung ginagawa ng miyembro ninyo na si Taberna na nakikipagsabwatan kay Lisa Tanas, narinig nyo ba yung yung audio ko na nag-viral na yan, na nagkipagsabwatan si Satanas kay Taberna doon sa nagre-report si Satanas, si Lisa Tanas kay Taberna na finally wala na si Vic Rodriguez. Ayun, ready na i-disseminate ang kanilang mga kasinungalingan. Yung nakipagsabwatan INC po ako I have high respect to all of you. Lahat naman ng religious group, even mga pare na mga mabubuti, meron tayong high respect dyan. Huwag lang demonyo, no? Tingnan ginagawa ni Taberna. Siya nag-release nung ng leak message ni Bangag, di ba? Tapos siya rin ang kinasangkapan ni Lisa na mag-fabricate ng address laban sa akin. Nag-fabricate si Taberna na miyembro ninyo ng fake address sa number 1962 Drive. Pinalabas ni Taberna na ako ay doon nakatira para maisakatuparan nila ni Lisa Tanas yung kaso. Proxy case yan against me, na kesyo may sinabi daw ako sa anak ni Taberna, which is kahit halongkatin nyo lahat ng video ko, wala ako sinabi sa anak niya or minura ko or whatever. Ang sinasabi ko, kasabwat si Taberna sa kabalbalan, kaputahan ni Lisa Tanas, katulad na lamang yung pag-disseminate ng information, ng text ni Bangag. Katulad na lamang, ikaw Taberna, dapat nga, ikaw ay ine-expelled ka na dyan sa INC. Ako, for sure may nanonood sa akin, ako'y nagsusumamo sa inyo sa lahat ng mga ministro. Umattend po ako dyan ng mga ilang beses kasi naimbitahan tayo, di ba, sa may EDSA. Bago dumating ng SM West, di ba? Nandiyan ang pinakamalaking sambahan. Di ba? Umaattend ako dyan kasi may mga kaibigan ako, Kung ang intensyon ay hindi po kayo maputikan, hindi kayo mahaluan ng mga demonyo, katulad ni Taberna na nakikipagsabwatan sa demonyong si Lisa, tanggalin nyo na yan sa hanay ninyo. Yan ang sumisira sa inyo. Although kayo po ay nagsalita na ngayon, pero gusto kong pukawin ang inyong mga damdamin, ang inyong mga isipan. Tama ba ng isang miyembro ninyo na si Taberna ay kasabwat ni Lisa? Kung may nanonood dito, i-play natin uli ang audio, ipapalaganapin ulit natin mamaya, papalaganapin natin sa reel, dyan sa Facebook at sa TikTok. Alright? Tama ba ang ginagawa ni Taberna? Yan ba ang moral, pathway or obligation ng isang religious group na kung saan, di ba? Yan ba ang inyong morally, what do you call it? Is that morally accepted na yung inyong membro, mga kababaya, mga palangga, ay nakikipagsabwatan sa isang kidnapper? Si Lisa Marcos ay kidnapper yan. Si Marcos Jr. ay kidnapper yan. Ang kasabwat nila sa AFP ay kidnapper. DOJ sino yan? Si, what do you call it? Yung sa
Teddy Boy, Locsin, mga kidnapper yan. Dahil kinidnap nila ang 2 minor de edad, inagaw nila sa nanay sa Turkey, andyan ngayon sa Pilipinas. Yan yung mga information na dapat ninyong timbangin. Tama ba ang ginagawa ng miyembro ninyo na si Taberna na nakikipag na cohort ni Lisa Tanas sa kanyang mga kadyutahan ni Lisa? Pag-isip-isipan nyo yan, mga palangga ko, mga INC, mga ministro, na si Taberna ay ginamit ni Lisa Tanas para mag-file ng case against me at falsification yan, fraud yan. Yung ginagawa ni Taberna. Dahil kung nandiyan lang ako sa Pilipinas, kung wala lang akong death threat, ika-counter ko kayong lahat. Pero sa ngayon, walang hustisya sa Pilipinas. Dahil binili na halos lahat ang mga Supreme Court justices ng bangag na ito. At ngayon, kayong mga AFP, kayong mga men and women, uniform personnel, binibili kayo ng bangag na ito. Alam nyo yan. Alam nyo yan. Nakikinig kayo sa akin. Yung mga deception, yung mga panlilinlang na ginagawa sa inyo ni Bangag Junior. Kailangan yung kumilos. Dahil wala ng demokrasya sa Pilipinas. Nakita nyo sa Huwadcom kung gaano kababoy. Lahat gusto nilang ikulong. Lahat ng mga resource person gusto nilang ikulong. Pero ang mga putang ina, ninanakaw ang kabanang bayan, nagsashow off ng kanilang mga luxury cars, lahat halos sila. Samantalang ang mga miyembro ng INC, ang mga parishioners ng mga Iglesia Katolika, ang mga tagasunod ng iba pang mga religious group ng KOJC, hirap na hirap kayo ngayon. Magpapasko, ang taas ng bilihin. Hanggang ngayon, hindi pa kayo nakakaalpas sa baha. Lubog pa ang inyong mga bahay. Hindi kayo makabili ng pako, ng plywood and everything. At dahil ang binigay lang ng gobyernong ito, tig 1/4 na GI sheets o yero na pwede lamang na pangbubong dun sa bahay ng aso. Hindi niyo pa ba nakikita yan, mga kababayan? Ginagamit ng gobyernong ito ang ang kapangyarihan, ang mandato para sa kanilang pansariling pag-interes o pagnanakaw, pangingidnap, pangsasmagel, lahat na ng kadyutahan. Kung hindi pa kayo magigising. Kaya gano'n na lamang ang kanilang pagpupursigi na makipagsabuatan sa makakaliwang grupo sa NPA para i-highlight ang 125 million na confidential funds ni Inday na sinasabi nilang kinurap pero kabalintunaan dahil ang tunay na korupsyon, ang tunay na kawatan ay si Lisa Tanas, si Tambalusos, si Bangag sa pamamagitan ng paglustay ng bilyon-bilyong ayuda na nagmumultur pa sila. Bilyon-bilyon, 1 billion a day na flood control project or fund na hanggang ngayon hindi inuurirat dyan sa Kongreso o Senado dahil mga bayad na ang mga buwaka ng ina. Halos lahat bayad na sila sa Kongreso. Gusto nila ngayon palakasin ang kanilang political dynasty ba? Political kawatan dynasty ng Marcos Jr. na ito. Wala na silang balak umalis. Si Lisa Tanas wala nang balak umalis. Alam niyo kung bakit? Kaya sila ganun ngayon, mga INC ko palangga. Kasi takot yan si Lisa Tanas, si Bangag Jr. na the moment na mawala sila sa kanilang pwesto at agawin ng taong bayan, kung hindi kulong, bitay ang mga putang ina yan. At dapat yan, burahin na ang pangalang Araneta Marcos Romualdez, yan tatlong munang yan, sa Pilipinas. Yan dapat ang gawin sa kanila. Dahil ang mga hayop na yan, uubusin ang kaba ng bayan. Puro propaganda, puro katputahan ang ginagawa nitong gobyernong ito. Kaya ang kanilang intensyon na kunwari magpanggap na nagbibigay, nag-aayuda, huwag impit si Sara, eto na ngayon ang impact.
ang impact ay backfire sa kanila. Kaya naman, thank you so much sa ating mga INC members, sa mga pamunuan, and I hope sunod-sunod na ito mga palangga. Dahil ang naratibo sa social media, mainstream media, ay nabili na, binili na ng gobyernong ito. Ang mga media na dating sigaw ng sigaw, Marcos adictos, diktador, kaalyado na nila, or nabayaran na nila, or takot sa kanila. So, mananatili ba ang Pilipinas ng takot kayo? Or pwede kayong bayaran na lang? Or kasapi kayo ng mga demonyo? So, it's your choice. It's your choice, mga kababayan. Kung paano kayo manindigan. Kaya sa mga susunod na mga malalaking pagtitipon, mga kababayan, kailangan lumabas na kayong lahat. Sabi nga ni Princess Maui, pag pumunta kayo, invite your kamag-anak, your friends. Pumunta kayo, 2 kayo, 3, o mag-multiply kayo. Like 5 times, 10 times, 20. You organize. Ito lang ang pwede nating gawin ngayon. Wala na pong batas sa Pilipinas. Lahat binibili na nila. Even you, generals, mga military, ngayon, junior or whatever kind of ranking ang kung saan man kayo, mga PNP, binibili ang mga matataas. Pero kawawa yung mga maliliit, yung mga nasa ground na sumasabak sa bakbakan. Ang dami ng gurguran ngayon. Ang dami mga nawawalang bata. Yan ba ay tinutukan ng Congress? May narinig ba kayo na tinututukan nila na may mga nawawalang bata, may mga nagagahasa? Yan sila virus. Lahat sila dyan, ng World Committee. Anong tinututukan nila? Kung paano ipagtanggol ang mga addictus, ang mga pusher, yung mga masasamang elemento na nagurgur nung panahon ng war on ni Duterte. Imagine mo, saan ka makakakita? Only in the Philippines na ang Kongreso ay Senado, ipinagtatanggol ang mga addict, pinagtatanggol ang mga manggugurgur, ang mga sumisira sa mga komunidad, sa mga lipunan, dahil itong mga addictos na ito o itong mga pusher na ito, mga nagbebenta ng pulburon na favorite ni Kuting ay sumisira sa inyong lipunan, pero ito ang pinagtatanggol sa Congress. Yung mga anak nyong nawawala, hindi pinagtatanggol, hindi pinag-uusapan. Yung 5,500 control na budget, the 1 billion a day, hindi pinag-uusapan. Okay? Yung unprogrammed funds, yung sa PhilHealth, at kung ano-ano pang mga pondo, yung smuggling, yung kasabwat ni Lisa Tanas na si Michael Ma at iba pa, sila Rubio dyan sa Bureau of Customs, iniimbestigahan ba ang smuggling ngayon? Wala. Kasi ang gobyerno nyo ay mafia. Sila lahat ang nakikinabang sa lahat ng ilegalidad na nangyayari sa bayan. Kaya kung hindi kayo kikilos, kung hindi kayo sasabay, wala na. Wala na pong check and balance sa nangyayari sa Pilipinas. Ulit-ulit ko itong sinasabi. The media supposed to be the fourth estate, katuwang ng Pilipino yan para magulat sa kaputahan ni Lisa sa mga pagnanakaw. Anong ginagawa nila? Party-party dyan sa Goldenberg Mansion. Yan ang unang project ni Lisa. I-renovate gamit ang pondo ng bayan. Diyan nag-orgy, diyan sumisingot, diyan nagkakabayaran. Lahat ng kaputahan ng gobyernong ito, diyan nagaganap lahat. Wala nang check and balance sa Pilipinas dahil ang mga media ay bayad na halos lahat. Kaya saan pupulutin ang Pilipino? Huwag kayong magpakampante, mga religious group. But except the INC now because they are speaking up. Lahat ng mga kaputahan ng gobyernong ito, ang mga miyembro ninyo ay apektado. Maari kayo dahil nakatira kayo sa maayos na bahay, the aircon, the gated, pero yung milyon-milyon ninyong members kasama dito sa kahirapan, sa mga perwisyo na ginagawa ng gobyernong ito, mga kababayan. So I hope, sana kung gumising kayong lahat, gumising at talagang maging part nitong ating ating movement na ito. You know, kung titignan ninyo balikan natin yung panaginip ko. Walang dahas sa panaginip ko. Ako kasi naniniwala ako talaga sa panaginip kasi na ang panaginip, ito ay hudyat o mensahe na whether bigyan mo ng warning yung kamag-anak mo o kaibigan mo na nakita mo sa panaginip, bigyan mo para hindi matuloy kung masama man. Kung mabuti naman ang panaginip, that's good. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung pagpunta ko sa Amerika,
napanaginipan ko eh. Napanaginipan ko, hindi specific na US, pero I will go abroad. You know, if I can only tell my story, yung mga suffering, sacrifices, you know, growing yung laban ba ng buhay, ang dami. Sabi ko nga, fighter talaga ako. Pero yun sa panaginip, nakita ko yung mga nangyaring maganda at even ng mga masama. Not only for sa sarili ko, kundi sa pamilya ko. Kaya I hope itong panaginip na ito ay meron. Kasi all of a sudden, nananaginip ako sunod-sunod na 2 araw. Kaya sabi ko sa pangatlong araw, pwede ba? Sana pag nanaginip ako, wala na sila. Yes. Impeach Marcos. No. Don't impeach Marcos. Hindi impeachment ang solusyon. Dukutin. Tanggalin sa pamamagitan ng peaceful movement. Yan ang dapat nating gawin. Matakot na mga troll farms ni Bangag kapag naging vice president na si Sara. Sabi ni Pinay sa Inglaterra, you know what? Ang mga Duterte, hindi sila vindictive. Si Lisa Tanas at ang mga Marcos, mga vindictive narcissist yung mga yan. Kasi, tignan mo naman, nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba si Lenny, kung ano-anong pinagsasabi niyan. Pumunta pa yan sa international community. Kung si Pangulong Duterte ay vindictive, katulad ng gobyernong ito, do you think aalis pa yan sa pwesto? Do you think si Inday Sara, kung yung pamilyang yan ay vindictive at pansarili lamang, hindi na po umalis sa pwesto yan. Ang sabi ni Pangulong, pakialam ko sa inyo. Dito kami, itong pamilya ko. Pero their focus, yung focus ng gobyerno ni Duterte ay para sa kaunlaran ng Pilipinas. Nakita nyo naman, datanim bala, yung bukas balikbayan box, tinapos ni Duterte yan. Ano ngayon na nangyari? Talamak na naman yan. Dahil hindi man perfect, may mang korap pa rin na mga tinanggal ni Duterte ng panahon niya. Pero nakita ninyo yung progress. Pero nga, like the infrastructure, the build. Ngayon, ano ang progress ni Bangag? Yung 1 million a day, 1 million a year na sinasabi na ipapatayo. Nangyari ba na bahay para sa mga mahirap? Yung nilagay niyang si Acozar, na brother-in-law ni Paquito Ochoa, na nandyan ngayon sa likod ni Lisa dahil ka-business partner na yan sa firm niya. Na yaan ang nagpigil ayon sa